Long before they became legends, Mufasa and the prince who would come to be known as Scar became brothers. Hello, what's your name? Mufasa. Find your place in the circle of life. The circle is broken. There will be one Lion King. Nagsimula ang pelikula kay Simba, ang hari ng Maleli, kung saan ipinaalam niya sa lahat ng hayop na kanyang nasasakupan, na magkakaroon ulit sila ni Nala ng isa pang anak. Habang makikita naman si Nala na naghahanap na ligtas na lugar upang ipanganak ang ikalawa nilang anak ni Simba. At makikita rin na si Simba at dalawa nitong matalik na kaibigan na si Timon at Pumbaa at nakiusap si Simba sa mga ito na sila muna ang mag-aalaga sa anak nitong si Kiara habang wala pa ito sa kanilang kaharian. At nang makarating na ang mga ito sa kuweba ay sinalubong sila ni Kiara at dali-dali itong pumunta sa kanyang ama, at ibinahagi niya sa kanyang ama na siya ay natatakot sa mga kulog at kidlat. At dahil sa laki ng tiwala nito sa dalawa niyang kaibigan ay umalis na ito upang alagaan ang buntis nitong reyna na si Nala. Habang inaalagaan na nila Timon at Pumbaa si Kiara ay di maiwasan nitong maikwento ang nangyari kung saan sa lugar na kanilang kinatatayuan ay dito tinalo nilang tatlo ang masamang leyon na uncle naman ni Simba na si Scar. Habang nagkwekwento ang dalawa ay bigla namang pumulog dahilan upang matakot si Kiara at nagtago ito sa batuhan. Maya't maya ay dumating naman si Rafiki, isang baboy na monghe, kaya naman nang makita ito ni Kiara ay labis itong nasiyahan at niyakap si Rafiki at sinabihan niya ito na namimiss na niya ang kanyang mga magulang. Kaya naman ipinakita ni Rafiki sa batang leyon ang Circle of Three at sinabihan niya si Kiara na babalik din ang kanyang mga magulang kasama ang bago nitong kapatid. At sinabi nito sa batang leyon na nung bata pa si Simba ay isa rin itong matatekoting leyon katulad niya, kaya naman sinabihan siya ng kanyang ama na si Mufasa na kung siya ay natatakot ay tumingin lang siya sa kalangitan. Ngunit bigla ulit kumulog, kaya naman sinabihan niya si Rafiki na hindi siya matapang gaya ng kanyang ama. Kaya naman dito na napagpasyahan ni Rafiki ang kwento ng kanyang lolo na si Mufasa nung bata pa ito. Lumipat ang eksena, makikita ang isang pamilya na leyon at batang si Mufasa na naninirahan sa lugar na tinatawag na Savannah, at dito sinabi ng ama ni Mufasa na sa likod ng bundok na kanilang natatanaw ay ang lugar na tinatawag na Maleli kung saan nandoon ang lahat ng resources upang sila ay mabuhay. Kaya naman sinabihan si Mufasa ng kanyang ina na ipikit nito ang kanyang mga mata at mag-imagine tungkol sa magagandang tanawin at mga naggagandahang mga ilog na ngayon pa lang niya nakikita kung saan labis ang kasiyahan nito kasama ang kanyang magulang. At natigil na lamang ang magandang imahinasyon ni Mufasa nang biglang may isang patak ng ulan ang bumagsak sa kanyang mukha. At dahil dito ay labis ang kasiyahan ni Mufasa at ng kanyang magulang dahil sa wakas ay makakaranas na sila ng ulan dahil sa tuyong lugar na kanilang tinitirhan. Kaya naman sa sobrang saya ni Mufasa ay pumunta ito sa ilog at nakipaglaro sa iba pang mga hayop na umiinom sa lugar. Hanggang sa ang maganda at peaceful na araw ay naging isang masamang araw nang biglang lumakas ang ulan dahilan upang magkaroon ng malakas na pagbaha sa ilog. At dahil sa paparating na sakuna ay pinuntahan siya ng ama ni Mufasa upang iligtas, ngunit naabutan sila ng malakas na baha dahilan upang mahirapan siya na iligtas ng kanyang ama dahil sa malakas at mabilis na pag-agos ng tubig. Hanggang sa nakuha na rin siya ng kanyang ama at inihagi sa isang pangpang at sinabihan nito na pumunta sa kanyang ina. At dahil sa wala pa itong kakayahang tumalon at takot nito ay naabutan siya ng isang malakas na agos dahilan upang matangay si Mufasa papalayo sa kanyang mga magulang. Habang palutang-lutang si Mufasa sa isang ilog ay nakita naman siya ng isa pang batang leyon na nagngangalang Taka. At sinabihan nito si Mufasa na may kumakain na hayop sa kanyang nilulutangan hanggang sa may isang buhaya ang papasugod kay Mufasa. At dahil sa takot ni Mufasa ay dali-dali itong pumunta sa pangpang dahil dito tinulungan siya ni Taka at hanggang sa dumating ang ina nito na si Ishi upang itaboy ang mga buhaya, dahilan upang magawa ni Taka na may ahon si Mufasa sa ilog. Kaya naman labis ang kasiyahan ng dalawang batang leyon at makikita na gustong-gusto nila ang isa't isa hanggang sa sinabi ni Taka sa kanyang ina na isama nila si Mufasa sa kanilang lugar upang siya ay may kalaro. Gusto man ni Ishi na isama si Mufasa ay nag-aalangan ito dahil sa kanyang asawang hari na si Obasi na ama naman ni Taka, ay hindi gusto ang mga strong hero ang pumupunta sa kanilang lugar.
At dito sinabi ni Mufasa na hindi siya isang strong hero at napunta lang siya sa kanilang lugar dahil siya ay nawawala. At dahil sa pangungulit ni Taka na isama si Mufasa ay napapayag na rin si Ishi na isama ito. At nang makarating na sila sa kanilang tinitirahan ay nakaharap na nila si Obasi at nagalit ito kay Ishi dahil nagsama ito ng isang strong hero at sinabihan pa nito na ibalik si Mufasa kung saan ito natagpuan. Ngunit pinigilan naman siya ni Taka upang hindi pa alisin si Mufasa sa kanilang lugar. Hanggang sa napagpasyahan ni Obasi na magsagawa ng isang karera sa dalawang batang leon at nagbigay ito ng kondisyon sa dalawa na kung mananalo si Taka ay dito mapapatunayan niya na karapat-dapat siyang maging susunod na hari sa kanilang lugar. At kung mananalo naman si Mufasa ay papayagan nitong manatili sa kanilang lugar. Kaya naman nagsimula na ngang magkarera ang dalawa at makikita na habang sila ay nagpapaunahan sa pagtakbo ay labis ang kanilang kasiyahan ngunit habang may dadaan ng isang tubig si Mufasa ay natatakot ito dahil naaalala nito ang malagim na sinapit nito sa ilog, dahilan upang ito ay mahirapang lumangoy at dahil sa tulong ni Taka ay muli niya itong iniahon at nagsimula ulit silang tumakbo. At dahil sa kagustuhan ni Taka na manatili si Mufasa sa kanilang lugar ay nagpatalo ito dahilan upang madismaya ang ama nitong hari kay Taka. Kaya naman pinayagan na si Mufasa na manatili sa kanilang lugar ngunit doon lang siya pwedeng sumama sa mga babaeng leon. At lumipas ang ilan pang mga taon si Mufasa at Taka ay sabay nang lumaki at lalo pang naging matatag ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa nagturingan na nga sila bilang isang tunay na magkapatid. Isang araw nagmungkahi si Taka sa kanyang amang hari na sumama sa mga kababaihan upang manghunting ngunit hindi pumayag ang hari dahil ang tanging gawain lang ng hari ay protektahan ang mga babaeng leon at sabay na itong humiga at nagpahinga. Makikita naman si Ishi at si Mufasa na nag-aabang ng makakain para sa hari, ngunit sila ay magulat nang atakihin sila ng isang grupo ng mga puting leon, kaya naman sinabihan siya ni Ishi na tumakas na ngunit mas pinili ni Mufasa na lumaban kasama niya. Kaya naman nakita rin ito ni Taka ngunit sa halip na tulungan ang kanyang ina ay natakot ito at tumakbo pabalik sa kanyang ama. Kaya naman nang makabalik na sila Ishi at Mufasa nang ligtas ay labis ang pasasalamat nito kay Mufasa. At binalaan ni Mufasa ang hari na maghanda dahil muling aatake ang mga puting leon sa kanilang lugar. Kagabihan ay sinabihan ni Obasi si Taka na kailangan niyang protektahan ang kanyang ina upang maipagpatuloy nila ang kanilang bloodline dahil yun ang gawain ng isang tunay na hari. Lumipat ang eksena sa mga puting leon na nagsusumbong sa kanilang leader na si Kairos at inutusan niya ang mga ito na patayin sina Mufasa at Ishi. Kagabihan sinabihan ni Obasi si Taka na kailangan na nilang tumakas dahil hindi naligtas ang kanilang lugar. Hindi man gustong iwan nila Mufasa at Taka ang kanilang magulang ay wala na itong magawa dahil gusto ng hari na tumakas na sila at pumunta sa Maleli at hanapin ang tunay na pamilya ni Mufasa. Kalaunan dumating na nga ang mga puting leon at makikita na pinalilibutan na sila Obasi at Ishi ng mga ito. Habang si Taka at Mufasa naman ay tumatakbo habang nag-aalala sa mga magulang. Ngunit sadyang desidido talaga ang mga puting leon na habulin sina Taka at Mufasa hanggang sa matrap sila sa isang talon kaya naman nang wala na silang matakbuhan ay hinayla ni Taka si Mufasa upang tumalon at sa kabutihang palad ay nagawa nilang takasan ang mga ito at nagsaya. Ngunit may isang leon ang tumalon upang sundan sila ngunit tila may isang hayop rin ang umatake sa puting leon kaya naman sa takot ng dalawa ay naanod ang mga ito. Habang naglalakad ang dalawa ay may narinig sila ng isa pang leon kaya naman hinanap nila ang leon, at nang makita nila ang isang babaeng leon ay nagpakilala ito sa kanila na siya si Robbie, at sinabi rin ito na isa rin siya sa mga inaatake ng puting leon, kaya naman labis ang tuwa ni Taka nang makita niya ang isang babaeng leon at inaya rin niya ito na sumama sa kanilang paglalakbay papuntang Malaili, dahil hindi ligtas para sa babaeng leon ang nag-iisa. At bigla namang dumating ang isang ibon na si Zaso at sinabi na siya ang tagapagtanggol ni si Robbie, at sa itaas naman ng puno makikita ang isang grupo ng mga babon at ang bata pa noon na si Rafiki na nakatanggap ng isang vision na maglakbay papunta sa Maleli. Tutol man ang kanyang pamilya sa gagawin ni Rafiki ay mas ginusto nitong sundin ang magiging misyon nito para Maleli. Habang naghihintay sina Mufasa upang manghunting ay nakita niya si Rafiki kaya naman inatake niya ito ngunit tila hindi natakot si Rafiki kay Mufasa na labis naman nitong pinagtataka. Kaya naman kalaunan ay nag-usap ang dalawa at sinabi ni Rafiki sa kanila ang papuntang Maleli kaya naman nagsama na ang mga ito sa paglalakbay.
At dahil sa pagod ay napaniginipan ni Mufasa ang kanyang magulang na naghihintay sa magandang paraeso kaya nagising ito at lalo pang ginanahan sa paglalakbay. Sa sumunod na araw habang naglalakad sina Mufasa at Taka ay napatanong ito kay Mufasa kung ano ang gusto ng mga babaeng leyon dahil tila nagkakagusto si Taka kay si Robbie. Kaya naman sinabihan ito ni Mufasa na bigyan ng bulaklak si Robbie at tiyak na magugustuhan siya nito. Kaya naman dali-daling pinuntahan ni Taka si Robbie at nagsimula ng magpapogi. Hanggang sa mapadaan sila sa isang grupo ng mga elepante at nagtanong ang mga ito kung saan ang papuntang Maleli. Ngunit bigla namang dumating ang mga puting leyon upang patayin ang mga ito kaya nakaisip ng paraan si Robbie at umakyat sa isang puno upang ibagsak ang bahay ng mga bubuyog dahilan upang magkaroon ng stampede at hindi basta-bastang makalapit sa kanila ang mga puting leyon. Habang tumatakas sina Mufasa ay may tila nag-aabang sa kanya na isang puting leyon upang atakihin ngunit bila naman itong natapakan ng isang elepante papalayo sa kanya. Habang si Robbie naman ay nanganganib na mahulog, hanggang sa tuluyan na nga itong mahulog sa mga nagtatakbohang elepante kaya naman nawalan ito ng malay. Kaya naman nang makita ni Mufasa si Robbie ay iniligtas niya ito habang si Taka naman ay takot na takot sa mga nangyayari. At sa kabutihang palad ng nalalapit nang dumating ang isa pang naglalakihang elepante sa karoroonan nila Mufasa ay hinayla niya si Robbie sa ilalim upang ito ay mailigtas. At nang nagkaroon na ng malay si Robbie ay nagtanong ito kay Rafiki kung sino ang nagligtas sa kanya, ngunit bigla naman itong sinagot ni Mufasa na si Taka ang nagligtas sa kanya. At nang sumunod na araw ay nakarating na ang grupo sa isang nagyayalong bundok at upang hindi sila masundan ng mga puting leyon ay inutusan ni Mufasa si Sazo na takpan ang mga naiwan nilang bakas, at dahil dito ay tagumpay na naligaw ni Sazo ang mga puting leyon. Pagkagabihan ay makikita na nag-uusap sina Mufasa at si Robbie at tinanong nito kung si Mufasa ba ang tunay na nagligtas sa kanya, ngunit ilang ulit itong tinanggi ni Mufasa hanggang sa mapaamin na ito dahil sa pangungulit ni si Robbie sa kanya. At dahil dito napatunayan ni si Robbie na hindi kayang maging hari na Taka dahil si Mufasa ang natatanging tunay na hari dahil sa katapangan nito. At dito na nga nagsimulang magkagustuhan ang dalawang leyon ngunit nakita ito ni Taka na siya namang ekinagalit at ekanaselos nito at dahil sa sama ng loob ni Taka ay tumakbo ito papalayo ngunit sa di inaasahan ay biglang bumagsak ang yelo na kinatatayuan niya. At sakto naman sa kanyang pinagbagsakan ay napunta siya sa mga puting leyon na humahabol sa kanila kaya naman kinausap ito ni kay Rose at nakipagkasundo ito kay Taka. At dahil sa sama ng loob ni Taka kay Mufasa at si Robbie ay trinidor niya ang mga ito tulad ng pag-aakalang pag-trader sa kanya. Kinaumagahan ay muling nagbalik si Taka kina Mufasa kaya naman napatanong ang mga ito kung saan ito nanggaling ngunit ang sinabi lang nito na naghunting lang ito ngunit wala siyang makitang iba pang mga hayop sa lugar. Kaya naman nang magsimula na ang mga ito na maglakbay ay makikita na nag-iwan ng bakas si Taka upang masundan sila ng mga puting leyon. Makalipas ang ilaw-araw na paglalakbay ay labis silang nasiyahan dahil narating na nila ang lugar ng Maleli at puno ito ng likas na yaman at iba pang mga hayop. At labis rin ang tuwa ni Rafiki nang makita niya ang Tree of Life na siyang nasa kanyang pangitain at dito nakita ni Rafiki na si Mufasa ang magiging hari ng Maleli kaya naman nagsimulang magdiwang ang lahat ng hayop dahil may bago na silang magiging hari. Ngunit laking gulat nila Mufasa na biglang dumating ang mga puting leyon at sinabi ni kay Rose sa kanila na trinidor sila ni Taka. At dahil nasaktan si Mufasa sa ginawa ni Taka ay hindi niya pa rin ito nilabanan sa halip nilabanan niya ang leader na si kay Rose. Habang si Robbie naman ay nanghihingkayat sa iba pang mga hayop na tulungan sila upang labanan ang mga puting leyon. Kaya naman sinabihan rin ni Mufasa ang iba pang mga hayop na kailangan nilang labanan ang mga masasamang leyon upang maprotektahan ang lugar at kanilang mga mahal sa buhay at ipinangako rin niya sa mga ito na kung mananalo sila sa labanan ay magiging mapayapa ang buong lugar ng Maleli. Kaya naman nakumbinse niya ang mga ito at lumaban sa mga puting leyon, habang si Mufasa naman ay nilabanan si kay Rose at dahil sa dami ng umaatake kay Mufasa ay nahulog ito sa isang kuweba at habang naghahanap si Mufasa ng malalabasan ay bigla siyang inatake ni kay Rose at dito na nga sila nag-umpisang maglaban. Habang naglalaban ang dalawa ay nakita ito ni Taka at bigla itong natauhan dahil nakikita nito ang kaibigan na nanghihina na dahil sa kanyang pagtre-trader. Kaya naman nanimbalik sa kanyang isipan ang mga masasaya nilang alaala ni Mufasa bilang magkapatid at magkaibigan,
kaya naman ang kakalmutan na ni Cairo si Mufasa ay biglang humarang si Taka dahilan upang magkaroon ito ng malaking kalmo sa mata. Kaya naman nang makita ni Mufasa si Taka na may sugat sa kanyang mga mata ay tila nanimbalik ang lakas nito at sinugod si Kairos hanggang sa biglang nagkaroon ng sinkhole dahilan upang mahulog ang dalawa. At dahil sa mga nakatali sa mga katawan nito ay nahirapan silang labanan ang isa't isa hanggang sa may isang malaking bato ang pabagsak papunta sa kanila kaya ito ang ginamit ni Mufasa upang itulak si Kairos patungo sa pabagsak na bato dahilan upang madala si Kairos papailalim. At nang makita ni Mufasa na wala na si Kairos ay nagsimula na itong lumangoy papaitaas ngunit nakita niya si Taka na may bakas pa ng galit sa kanyang mukha, ngunit mas pinili pa rin ni Taka na tulungan ang kaibigan at umalis na ito. At nang matapos na ang laban ay lumabas na sa kuweba si Mufasa at nagpasalamat sa ilang pang mga hayop na lumaban sa mga puting leon. At dito natagpuan rin niya ang kanyang tunay na ina kaya naman labis itong nasiyahan ngunit nang makita ni Mufasa na ang tanging ina lang nito ang naroon ay di maiwasang mapatanong ni Mufasa kung nasaan ang ama nito, kaya naman sinabihan siya ng kanyang ina na pumanaw na rin ang kanyang ama kasabay ng kanyang pagkakawala dahil sa malaking agos. Kaya naman nalungkot si Mufasa at dito muling nagpakita si Taka na may iba ng imahe na dating mabait at maamong mukha ay bigla itong naging isang masamang leon tulad ni Kairos. Ngunit nagbigay pa rin ito ng galang sa bagong hari ng Maleli at sinabi rin ito na wag na siyang tawaging Taka sa halip tawagin na lang siya bilang Scars dahil sa pagtre-trader ni sa kanila at sabay umalis na may sama ng loob. Balik sa kasalukuyan si Rafiki at Kiara ay lumabas na sa kuweba upang salubungin ang kanyang ama na si Simba at bago nitong kapatid. Kung nagustuhan nyo ang movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like and subscribe para sa susunod pa nating mga videos.